Isang magandang araw po sa inyo mga kamarino at syempre isang magandang araw din sa aking partner na na-miss natin, di ba? Viva España, di ba? Galing nagbakasyon dahil you deserve a break. Hello? Pilgrimage yun eh. Pilgrimage ba yun? Oo, lakad eh. Lakad din? O kaya naman pala fit ka eh. Dito na ang fit. Ng fit. Anyway, magandang umaga, Admiral. Magandang umaga rin. Magandang araw din sa iyo, maganda kong mare. Yun. Yes. At siyempre sa ating mga kamarino na nakasubaybay ngayon at sa inyong mga pamilya, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo ba, Admiral, ngayong episode natin, papakita naman natin ang women power. Mga kababaihan. Yep. Pero may quote ka ngayon eh. Ano ba yung quote mo ngayon? Sige yung quote ko naman ngayon galing kay Maya Angelou. Ito yung Amerikana to na civil rights. Tapos I quote, "Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women." Tuwing tatayo yung isang babae at may sasabihin siya na right niya, na karapatan niya, at may sasabihin siya na kondisyon na kailangan paguhin, pag nagsalita siya, hindi lang para sa kanya, para sa lahat. Ayan. Kasi pare-pareho na experience nila. Perfect na perfect yan sa baon natin na episode ngayon, Admiral. Dahil ang tatalakayin po natin ngayong episode na ito, yung mga kababaihan sa industriya ng maritima. Aba, na-interview po natin ang isang MAAP alumnus na si Aiza na si Aiza Esteban, na isang former seafarer. Ngayon ay isang fleet crew manager na. At si Annabel, dalawa pala kasi sila. Dalawa sila. Oo. Si Annabel Hernandez, ang General Manager ng Navigator Crewing Services Philippines, Inc. Mabuhay ang kababaihan. Correct. Diba? Pero wag ka ha. Itong partner natin dito, ever since yan ha, equal ang kanyang tingin sa babae o sa lalaki. Pinipilit natin palagi. Yes. Pinipilit natin palagi na yung mga shipping company, pwede ba mag-hire kayo ng women seafarers? Diba? Hindi lang yan. Ngayong episode na ito, makakasama naman natin ang ating mga land-based na MECO or Manila Economic Cultural Office. Diyan po yan sa may Taiwan. Ha? Kaya abangan nyo po ang ating programa ngayong araw na ito. Hindi lamang yan. Nakakapanlumo nga lang, Admiral, may namatay recently na mga seafarers dahil sa pambobomba at sa pag-atake ng Houthis. Mamaya bibigyan po namin kayo ng update. Okay? So anyway, ito pa rin ang the first and the longest running television program para naman po sa inyo, mga kamarino. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa karagatan, kailangan ng tapang at paninindigan upang harapin at labanan ang mga panganib na dala ng bawat pagpapalaot. At hindi lamang mga kalalakihan ang may ganitong mga katangian sa larangan ng maritima. Nariyan din ang magigiting ng mga kababaihan na patuloy na nagpapamalas ng kanilang katapangan at kakayahang mamahala sa barko. Kung kaya't sa gitna ng isang industriyang kalalakihan ang mga nangingibabaw, ano nga bang ibig sabihin na maging isang babae? I'm Aiza Esteban and I'm a graduate of MAAP, batch 2007. I'm currently the Fleet Crew Manager of Navigator Gas Crewing Services Philippines, Inc. and our owners is Navigator Gas. I'm Annabel Hernandez. So currently, I'm the General Manager in Navigator Gas. Tadhana para kay Aiza ang pagpasok niya sa pagmamarino. Isang batang Aiza ang nangarap na mamuhay sa labas ng kanyang kinagisnang syudad sa Gensan. At nang lumitaw ang oportunidad, kanya na itong kinuha. So I remember I was so young back then, high school.
So I was on 4th year, and every time I was asked na, what you want to be when you grow up, even when I was a child, I don't have a definite answer. And then one time, there was this MAAP cadet who came to our campus and gave us an introduction on what is maritime, on what is seafaring, and it's okay for women to be a seafarer. It gave me an idea, so I keep on researching. Pagkatapos na found out ko na one, the school is outside the city that I was currently in. And second, it's a full scholarship. So why not? So I will try being a seafarer. Para naman kay Annabel, ang pagiging bahagi niya sa industriya ng maritima ay hindi inaasahan. I can say it's an accident. Kasi I'm a management graduate, no? So Bachelor of Management. So nothing to do actually with maritime. So I was looking for a job back in 2000. And then I came to this manpower agency, and they said that they're looking for a documentation staff. They didn't say what company, so I just filled out the form, and then they called me after 2 days, and I started that. When I get to their office, I was actually surprised kasi the reception area is full of men. So parang, ano to opisina na pinuntahan ko. But that I didn't know that seafaring pala yung nung company. And then I was hired. So that's where my career in maritime started. Kahit na nangangapa pa lamang, kailangan ng maging matatag ni Aiza at Annabel upang patunayan ang kanilang lugar sa kani-kanilang mga pagsabak sa barko at opisina. Well, for me, it's a field wherein, for us women, you always have to prove yourself. No? Because it's been, from history na in maritime, it's all for men. So when women comes in, parang we always have something to prove. Yeah, for me, I think I would really agree on that. Kasi being a woman in this male-dominated industry, especially dito sa maritime, you really have to be a strong woman. You have to be strong para, you'll be heard by those men, but still maintain being a woman. Nang maging kadete sa batch 2007 ng MAAP, namulat si Aiza sa realidad ng mga kababaihang mandaragat noong mga panahong iyon. Actually, my first siguro we call challenge or barrier being a woman in the maritime industry started when I was a cadet. Because that time, very few companies are accepting females. So I really had to submit my CVs, not just mine, of course, the rest of the females that I'm with, to all shipping companies na nakikita ko online. Sa kanya namang naging karanasan on board, naranasan din ni Aiza ang hirap ng pagiging isang babaeng mandaragat. So when I was on board, instead of me being exposed to deck, kasi deck cadet ako, I was always on the bridge doing some paperwork, doing the charts, doing all these things. They have good intentions naman. Maybe they thought that I need to be protected. And me being a cadet, hindi ko rin alam na should I push that I have to be on deck because that's what my training record book says. Mga ganun. So when I was a 3rd officer, I had a bit of difficulty when I had to do mooring, I had to learn how to do it on deck din, yung mga life-saving equipment, yung mga all those things. So, medyo naging challenge siya. Sa unang salta naman ni Annabel sa opisina bilang documentation staff ng isang manning agency, naging hamon para sa kanya ang pakikipag-usap sa mga marino tungkol sa kani-kanilang mga dokumento. Actually, at first, I don't have any idea kasi about seafaring that time. So, even the documents that I'm handling, I don't even know what a yellow card is or a seaman's book. But then, what came to me is that this is something different. No, from what I'm actually looking before na kung saan ako mapupunta na magtatrabaho. So para sa akin, challenge to So how would I handle that? Paano kaya na yun? But I think that's where also I learned na people really have different personalities. So regardless whether they are men or women, so it's up to me on how will I deal with them. Kung magbabalik tanaw sa kanilang mga naging karanasan noon at ikukumpara sa estado ng pagtrato ng mga kababaihan sa industriya ng maritima ngayon, masasabi ni Aiza at Annabel na marami ng mga naging pagbabago na makakatulong sa pag-usbong ng gender equality sa larangan kanilang piniling tahakin. Now you will see many leadership run by women.
So it's, for me, siguro meron pa rin tayong kailangang gawin. But at least, we're already there. So yun, on board naman, syempre dahil mas naging open na, mas marami ng companies who are accepting women. Meron ding mga changes. Like for example, before, kung ano yung PPEs for men and women are the same. But ngayon, meron ng some companies are offering specialized PPE na, kasi iba naman talaga yung parang body, yung size, yung width ng mga paa natin, sa width ng paa ng men. And then now, even on board, they're open to have chief engineers, captains na women, di ba? Before, kasi pag higher level din sa barko, kailangan lalaki. So, mas preferred nila. So, now, marami na rin tayong captains and chief engineers on the management level pagdating sa barko. Ngayon, dumarami na ang talakayan sa pagiging kabilang ng mga kababaihan sa espasyong dati ay mga lalaki lamang ang nakakagalaw. Hangad ni Aiza at Annabel ang mas pinaigting na pagkakatuto sa paksang ito sa panig ng mga shipping company, manning agency at mismong mandaragat. So, siguro continuous promotions of how women can actually do good also in the maritime industry. And continuing, let's say, for the companies to get female either onshore or siya or on board siya. We shouldn't limit ourselves na kapag ganitong position is dapat lalaki lang. We should open the opportunity for both genders or any other genders, not only for men or women, LGBTQ and everybody else. No? So, yun naman, ang pwede siguro pa nating mas gawin is to educate also our male shipmates, our male colleagues to be more accepting sa mga babae and to be respectful talaga, not just on women, pati on men. Kasi if we respect each other, we'll have a safer ship, we'll have, harassment and bullying-free ship. So it's a safer ship for all. Kung kaya't sa pag-abante ng mga babae sa maritima, nais nilang hikayatin ang kanilang mga kapwa kababaihan na sila ay tunay na kinakailangan sa maritima. Sa aking kapwa babae, sa maritime industry, sa industriyang ito, ang pagiging babae po at ang ating tapang, ang ating pananaw, ang ating may malasakit sa kapwa ay kailangan po sa industriyang ito upang magkaroon ng mas balanse, mas makatao at mas matalinong desisyon. So yung pagiging babae po sa industriyang ito ay hindi po hadlang, kundi ito po talaga yung ating kontribusyon sa industriyang ating ginagalaw. To my fellow women in the maritime industry, remember that you are strong, you're capable, regardless of your gender. It doesn't mean that we're women, we cannot do anything. And what men can do, women can do as well. So we belong in this field. Mula sa mga salaysay ni Aiza at Annabel, isang mensahe ang namayagpag. Babae ka, hindi babae lang. Kaya nararapat lamang na ang mga kababaihan ay kabilang sa industriya ng maritima. Sa pagbabalik ng aming programa, dadako naman tayo sa karatig bansa na Taiwan at alamin ang ating mga kapwa OFW na land base. Yan at marami pang iba dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asian the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP.
ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kamarino at syempre sa lahat po ng mga asawa ng ating mga kamarino. Nasaan nga ba si Mare ngayon? Aba, nandito po si Mare sa isang bansang kalapit natin, malapit na malapit sa atin. Nandito po tayo sa Taiwan. At syempre, hindi natin palalagpasin ang pagkakataong ito na makausap natin ang ating mga kapamilya dito sa Taiwan. Kasama po dyan ang MECO. At syempre, dito sa MECO na to, marami-raming opisina dahil napakaraming mga OFWs na nandito. Kasama natin ngayong umagang ito, walang iba, ang Deputy Director, ang Welfare Officer at Migrant Workers Service dito sa Taipei. Walang iba kundi si Well-Off Ruth Lynn Vibar. Magandang umaga, Madam. Good morning po. And thank you very much. Good morning sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. And thank you for having us in this visit. Yan. Oo, bakit nga ba tayo napunta dito sa Taiwan at dito sa Taipei? Alam niyo po, maraming mga cruise ships na dumadaan dito. Hindi lang yan. Ang dami-daming mga Pilipinong contract workers na nandito. Kaya tanungin natin si Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, gaano kadami po ang OFWs natin dito sa buong Taiwan? Okay. Dito sa buong Taiwan, more than 160,000 ang ating OFWs, mainly in two categories. Yun ang tinatawag nilang productive industries, which is yung mga factory workers. And then, yung ating mga sa social welfare industries, which is mga caretakers or domestic workers, pero konti lang sila. And then some na may professionals, meron ding sa fishermen, pero maliit lang po yung... Mas maliit ang porsyento nila. Maliit na maliit po. So talagang maraming factory workers dito? Yes, ma'am. More than 130,000. Wow! Yes, ganun ha? Yes po. Oo. Pero syempre, alam na natin na talagang siguro, pakiramdam ko lang po, no, tayo ang choice ng majority ng mga Taiwanese dito pagdating sa mga trabaho. Kasi nga naman, kung kasambahay ka, sabihin mo na teacher ka na, magaling ka na mag-English, nani ka pa, di ba? O, tingnan mo nga naman. Pero ang ating mga factory workers naman, hindi nahihirapan masyado, no, doon sa kanilang trabaho. Dahil bukod sa, again, mas magaling tayo mag-English sa ibang mga nasyon, ano? At maganda ang estado ng kalagayan ng ating mga OFWs. At may overtime din po sila. Ayun naman pala. Pag kasi nag-day off sila at hindi nila tinake yung day off, for example, babayaran. mag-ano din sila, mag-alag, may bayad din sila. Okay. That's nice. Okay. So, ang sabi nyo kanina, may opening ng caregivers. Okay. So, check on DMW on that. Ano pa? Factory workers ba? May mga opening pa? Marami po. Continuous pa? po yun. We suggest you look at the website of DMW, used to be POEA. Yes. So po, meron po tayong mga website at nila, hindi ko po masyadong kabisado yung bago nilang mga, kung paano yung setup nila. But there is kasi yung regular standard na mga companies that seek doon na pwede kayong mag-apply, may mga job orders. And then, there is also yung SHPT, Special Hiring Program for Taiwan. That's the one that's for direct hire, for different Okay. Yung ibang categories, may a few dyan na iba. But yung generally, meron din na like last year, we stopped this year because of elections. Yes. Yung mga companies na sinasabi yung RBA,
Which is? The Responsible Business Alliance. Oo. Anyway, siguro ang pinakamalaking tanong na lang dito kay Ma'am, no? Ma'am Lynn, alam natin na merong tensyon na nangyayari, no? Kayo ba dito as welfare officer, meron ho kayong mga pinaghahandaan just in case, no? Dahil ang daming Pilipino dito, di ba? Pag nagkaroon ng hindi masyadong pagkakaintindihan ng China at ang Taiwan. Ma'am, we're very careful with that, lalo na pag mga pronouncement, mas marinig sa Pilipinas. Dito po ang mga tao rito ay kalmado. For the past few years, hindi po talaga nila kasi matagal na pong issue yan. Opo. So, but we are careful and we monitor the situation. But are you prepared also? Opo, do you have, po tayo, like sa Lindon, we have this drill all the time. Yes. So, kayo meron din ganun? Yung dito po, sa national government, they have an annual drill for this. And they have spaces called air raid defense shelters. That's all over the country. So, yun po ay pwede pong i-access ng ating mga workers. Although, of course, Mandarin siya, but it can be translated to English. I see. Meron silang mga ganon. And they always assure may mga measures in place. And many of them, we have also inspected in Taichung, in Kaohsiung, because the government of Taiwan is very cooperative with us. So they have been open about all of the things that they have done, and they assure us that they are not only going to take care of their nationals, but also foreign nationals. That's very, very comforting to hear. Yes. Anyway, nakakatuwa naman talaga. Alam nyo, marami pa tayong mga pagkakataon na makakasalamuha ang ating mga OFWs dito sa Taiwan. So, with that, maraming salamat po. Ang daming impormasyon na bigay sa atin. Sige po, maraming salamat, Ma'am. Maraming salamat din, Ma'am. Thank you for coming and visiting us. Shesheni. Shesheni. Thank you po. Sa pagbabalik ng aming programa, mahalagang maritime updates aming ihahatid. Kaya sit back and relax, magbabalik ang Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Kamarino, ligtas nang nakarating sa Pilipinas noong gabi ng Miyerkules, July 16, 2025 ang 8 sa 21 Pilipinong tripulanteng bahagi ng MV Eternity Sea, isang barkong inatake ng mga Houthi rebels kamakailan lamang. Agarang pagkalinga ang ibinigay ng DMW sa mga nasabing tripulante gaya na lamang ng reintegration support mula sa TESDA, tulong medikal mula sa DOH at tulong pinansyal sa pamamagitan ng DMW Action Fund, Emergency Repatriation Fund ng OWA at cash aid mula sa DSWD. Ang repatriation na ito ay isang joint effort mula sa MWO OWA at Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon naman sa DMW, patuloy pa rin ang paghahanap sa nawawalang 13 Pilipinong tripulanteng lulan ng MV Eternity Sea at sila rin ay patuloy na nakikipag-usap sa kani-kanilang mga pamilya.
This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMOSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Iba ang Pilipina. Hindi lang babae ka, kundi babae ako, kaya ko. Yan. Correct. Tama yun, tama. Diba? Kaya good luck sa mga future seafarers natin na babae dahil magkakaroon tayo ng mas maraming oportunidad, sabi nga ni Admiral, even in Asia, even in other parts of the world. Diba? Correct. Dadami pa yan kasi nga, maski sa Western countries, kasi United Nations Sustainable Goal yan, di ba? Yes. Number 5, gender equality. So there are many companies now that are required, siguro by practice or by convincing na you get women also on board your ship. That's right. Well, anyway, good luck din sa ating mga land base dyan sa may Taiwan at nakita natin, nalaman natin na marami rin parang oportunidad sa land base. Kung gusto nila, after nila mag-sea base, pwede sila mag-land base. But anyway, meron lang tayong very, very quick prayer para dun sa mga namayapa nating mga seafarers, no? Na unfortunately, hindi ho talaga nakita. Well, naging missing pa. At syempre, nag-aalala yung ating mga kapamilya dito sa Pilipinas at yung mga namayapa na. Very, very short silence lang po, no? A prayer for them. We pray for each and every one, for their families to be comforted. And not only that, Abba Father, we also pray for all those seafarers who are going through difficulty on sea, and of course, not only that, yung mga nagsisail po sa mga high-risk areas, protect them, give them the angels to always shield them in every difficulty and in every difficult situation that they are into right now. We ask this in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Ayan. Salamat sa inyong tulong. Hindi magandang balita, nakakapanlumo, nakakasakit ng damdamin. Pero ang good news naman dito, Admiral, according to DMW, no, ang sinabi nila, kung, for example, high risk yung area, pwede kang humindi. Yeah. Dati na yun. Basta may designated na high-risk area, pwede mag-refuse yung seafarer. Kaya ibababa siya bago pumunta yung barko sa high-risk area. For example, ikaw ay tutuloy. Meron bang risk pay nakaakibat doon? Meron. Talagang pray tayo, okay? Anyway, hanggang dito na lamang po ang ating episode. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. At hindi lang ngayon, every Saturday po yan, 8 to 8:30 in the morning. At kung nais nyo pong balik-balikan yung ibang mga episodes, nandyan lang po sa My ba? M-Y? My channel. Your channel, my channel. Okay. My channel sa YouTube. At habang nandito kayo mga kamarino, i-like lang po at follow nyo ang aming Facebook page na Yanang Marino. At para po sa updates tungkol sa ating programa. Yan. Okay. Ay, wala nang oras. Next week ulit, please. But for now, Anchors away. Bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye.